So hi guys, welcome again to the Dreamer MD vlog. This segment is about my favorite Bible verses. It is also my mission to proclaim His name wherever I go and whatever I do. So, ito po, gusto ko pong i-share sa inyo ang aking mga favorite Bible verses. So, I hope po magustuhan din niyo po ang video na ito, and I hope na makuha din po kayo sa mga experiences na masashare ko po sa inyo. At mas maging matatag pa po ang ating pananampalataya po sa Panginoon. So our first Bible verse goes this way. When you go through deep waters, I will be with you, and when you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. That is from the book of Isaiah. So itong Bible verse po na ito, whenever I have challenges, kasi po as long as we are alive, palagi po talaga tayong may challenges, most especially if we go out of our comfort zone. Ako po in my part, I'm not used to be idle. So palagi po talaga, meron po talaga akong gagawin yan. I am not used to stagnation. Like once meron akong ma-finish na ganito, and then I will start again another one. So kaya po, palagi po talaga, expected ko na po talaga yon na meron ako mga challenges in life. And umaabot po tayo sa punto na parang wala na tayong control talaga sa lahat. May mga bagay na hindi na talaga natin makokontrol. And yung magagawa mo na lang is just to close your eyes and pray and surrender lahat kay Lord. And yun na. Pag wala na akong ginagawa, i-close ko na lang ang eyes ko and then mag-pray na lang. Bumabalik ako sa Bible verse na ito. When you go through deep waters, I will be with you. And so, sinurrender mo yun lahat kay Lord. And pagkadilat mo na ng mata mo, makikita mo na lang, siya na ang nag-provide ng solution sa'yo. Sinave ka na niya. So, ayun po. Yun po ang masishare ko sa Bible verse na ito. Napakaganda po ng verse na ito. Second Bible verse. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in every human heart. Ayok segment na to. Nagiging emo ako. Ulitin natin. Ayoko sa segment na to. Nagiging emotional ako. Ulitin natin. Second verse. Take 2. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity. Hindi ko matapos. Wait. I'll be back in a few. So, yun. Okay, take 3. So, ang ating second na Bible verse is, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in every human heart. No one can fathom what God has done from beginning to end. This is from the book of Ecclesiastes. Itong Bible verse na to, alam niyo, nadaanan ko lang to. When I was about, I think I was 2 days before ako mag-take ng board examination ko sa internal medicine, kasi may board exam yan para maging internal medicine specialist ka. So that was last year, 2024, March. I was in Mandaluyong during that time. So 2 days before the exam, umaalis kasi ako ng bahay around from the condo kung saan ako nag-rent. Mga 8 AM pa lang, umaalis talaga ako ng bahay kasi alam ko na aantukin ako. Kasi late night na kasi din ako na natutulog, and then early ako magigising. By around 8 AM dapat nakaalis na ako ng condo kasi pag yan lumagpas is makakatulog talaga ako. And it will take me mga 4 hours. Natulog. So malaking time ang masasayang noon, na i-review ko na lang sana. So ayun, umalis ako ng condo, and then nadaanan ko lang to somewhere sa isang
sa LED ng isang building. Yung nabasa ko lang actually, He has made everything. Kasi nung time na yun, na-anxious na ako, nag-anxiety na ako. Kasi nga, papalapit na yung exam. And then, I was alone during that time doon sa Manila. Natatakot na ako, na-anxious na ako, na-anxiety na ako. Kasi papalapit na nga yung exam. And then, nakita ko tong Bible verse na to. Tapos sinearch ko nga sa Google. Yung nabasa ko lang, He has made everything beautiful. Hindi ko na napicturean. He has made everything beautiful. So, sinearch ko siya sa Google and then doon ko na nabasa yung full verse. Tas ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. And then right after mabasa ko yun, mabasa ko yun, nawala yung kaba ko. Parang, that was a sign for me na ito na yun. This is the right time for you. It was like a sign to me na huwag kang kabahan. Ito na yun. Ibibigay ko na to sa'yo. You just have to take the exam and then papasa ka dun. And then right after nun, wala nang kaba. Wala din akong na-feel na kaba during the time na tinitake ko yung exam. I was praying nung natapos ko kasi yung exam ng earlier. So, nag-antay muna ako ng mga 30 minutes and then nag-pray bago ko ipasa yung test paper. So, ganun po ka-helpful sa akin ng mga Bible verses na ito. Kasi, parang message siya ni Lord sa'yo na huwag kang kahabahan, huwag kang matakot kasi nandito ako. Ibibigay ko to sa'yo. Kaya naniniwala din ako sa word na claim it dahil formality na lang yon. Pray ka lang kay Lord, i-pray mo lang sa Kanya dahil ibibigay niya yan if it is the right time. Third na Bible verse is third and last para sa video na ito. Do everything in love in the book of Corinthians. So ito, dito naka-anchor lahat on how I serve my community, how I use my profession para i-serve ang community at ang mga tao. At ito din yung Bible verse na bumubuhay sa akin para hindi ako mapagod sa trabaho. Do everything in love. Kasi kung mahal mo ang ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Hindi ka makakaranas ng pagod. That's why kung pipili ka ng profession mo, make sure na gusto mo talaga yung ginagawa mo. Gusto mo yung profession mo dahil pag gusto mo yan, hindi ka mapapagod. Lagi sa akin tinatanong, Dok, pang 138 mo na patient, to kala 7 na ng gabi, okay ka lang? Bakit hindi ka grumpy? Bakit hindi ka galit? Bakit hindi ka ano? Kasi I do everything in love. Usually kapag nakikita ko na madaming pasyente, hindi ko na iniisip. Inahayaan ko na lang. Tapos hindi naman ako nakaka-feel ng pagod. Ganun siya ka-powerful. Pag si Lord ang naglagay sa iyo diyan, hindi ka makaka-feel ng pagod at tuturuan ka niya kung paano i-manage at i-approach yung mga challenges and difficulties na mai-encounter mo throughout the way. So, ganun siya ka-powerful. Kaya, if may time talaga, nafe-feel mo talaga na nahihirapan ka, nabibigatan ka, pray ka lang sa Kanya, siya lang talagang magpapagaan siyang magpapagaan sa buhay mo. So, ayun po yung ating favorite Bible verses na segment. Napaka-emotional talaga. Napaka-emotional talaga ng segment na to. So, ayun, thank you for always watching my vlog. Sana po nagustuhan nyo ang video na ito at sana po matulungan din po kayo nito na tatagan pa ang loob ninyo to face all the challenges and mga shortcomings po sa buhay natin because normal po yan. Kailangan lang po marunong tayong i-approach ang mga dumadating sa buhay natin. And number one factor na kailangan meron tayo is pananampalataya sa Panginoon. So, ayun po. Thank you for watching my vlog. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and push the notification bell below for you to be notified of my future videos. Maraming salamat sa pakikinig and may God bless us all. Salamat po.